So, paano ko ba pinaghahandaan ang aking event? Okay. So, yung tanong na to guys is tanong at suggestion na pag-uusapan ni Sir Arbor. Ayan, Sir Arbor, yung video na to is para sa iyo at sa lahat ng mga gustong malaman kung paano nga ba paghahandaan ang ating event. Okay. On my experience lang, sir, base to sa experience ko, kasi kanya-kanya tayo ng mga paraan kung paano tayo maghanda sa ating event. Okay. So, in my experience sa aking ginagawa, ang una talaga niyang gagawin ng client natin guys, so syempre, kukontak din sa iyo. And then, mag-i-inquire patungkol sa sound system rentals. Ayan. So, ang una ko talagang tinatanong dyan guys is, what, when, where. Anong klaseng event, kailan, at saka saan. Ayan. So, yun yung mga tatlong katanungan ko muna sa kanila. And then, sasagutin naman din nila no, na kung anong klaseng event, kailan, at saka saan. So, sa klase ng event, let's say, example na lang natin, sir, no? Pageant. Ayan. So, magsimula muna tayo sa anong klaseng event or what kind of event. Ayan. So, since pageant yung event na to, guys, alamin natin kung ano ba yung mga segment ng event na to. Siyempre, unang-una dyan, meron naman talaga dyan na yung national anthem, yung prayer, and then so on, so forth, mga speech, ayun. So, maghahanda ka ng mga music na para sa ganong segment. Yung national anthem, na dapat meron ka talaga niyan. National anthem, yung pang-prayer, kahit na background music lang na mahalumanay. Or meron din naman yung prayer na tatlong klaseng prayer siya guys, no, na isang track lang siya, isang music lang siya, yung para sa Christian, para sa Muslim, and para sa mga indigenous ba yan? Ayan. So, meron ganong klaseng prayer. And then, prepare ka din ng mga background music, mga upbeat music. And then, yun yung gagamitin mo pang background music sa mga other speech kung medyo alive yung speech. And meron din namang speech na medyo formal, guys, no? So, babagayan mo din ng mga background music. So, magpe-prepare ka ng background music na upbeat, mellow, or mga slow. Yun. Parang, para hindi lang maging dry or dull moment yung speech ng nagsasalita. And then, since pageant siya, guys, dapat alam mo yung segment, yung para sa production number nila. Ayan. Siyempre, sasayaw lang sila, guys, no? Yung entrance ng mga contestant. Ayan. Meron pa yan yung evening gown, yung mga ganun, di ba? Meron pa yung mga sportswear attire, yung mga ganun. So, kahit na mag-search ka na lang sa YouTube, sir, na mga music na sa mga ganung segment para ma-play mo siya during that kind of segment talaga. Ayan. So, yun yung isa sa mga paghahandaan mo, yung mga tawag nito, yung music talaga, yun talaga yung pinaka-importante. And then, kung meron namang silang segment na talent, ayan, ito yung pinaka-importante talaga guys, no? Sa talent, tatanungin mo, let's say, 5 contestant lang. So, each contestant, tatanungin mo kung ano yung talent nila. Meron din naman dyang sasayaw, kakanta, mostly, ganun naman talaga. Meron magdadrama, ayan. So, alam natin na may mga music na involved dyan. So, kung kakanta siya, tanungin mo kung anong title ng kanta at ano yung version ng kanta. Yun yung importante. Kasi meron mga kanta yun na iba't ibang version, di ba? So, at least alam natin at eksakto talaga na kung ano yung title ng kanta at version ng kanta ng kakantahin ng contestant. Ganon din sa sayaw, ganon din sa talent na dancing. Tanungin mo yung music niya and then kaninong version. And then, ganon din sa kung merong magdadrama or ano yung talent nila. So, ganon yun sa pagda-download ng mga music natin, sir, no? And then, prepare ka din ng background music para sa host natin. Ayan. So, parinig mo sa host mo kung okay ba sa kanya ng mga sample music mo na pang host. Ayan. Ma-search mo naman sa YouTube na background music for host. Ayan. So, mabibigyan ka at ma-download mo din yan, sir. And then, sa ending part ng event, mag-download ka din ng upbeat or alive na music. Yung ipi-play mo siya sa patapos na ng event. Ayan. So, yun yung mga paghahanda na gawin mo regarding sa ganong klaseng event. Okay? And then, may tinanong ka din dun, sir, binanggit kung anong yung mga basic needs. Siguro, I don't know, baka yung ibig mo sabihin na
mga bibit-bitin mo na gamit. Ayan. So, depende na yun, sir, kung anong klaseng event. Let's say kung, yun nga, pageant, so mas mainam talaga merong subwoofer. Pero, yung ano talaga, sir, yung package na speakers na bibit-bitin natin is depende din kasi yan sa budget ng iyong customer or client. Kasi, gustuhin man natin na medyo alive yung event, no, na merong subwoofer talaga, maraming ilaw. Gusto natin yun para mas maganda talaga yung effects. Yan nga lang, syempre, medyo mahal na din yung i-charge natin. And the problem is, meron din tayong client na though gusto din nila yung ganun, pero yung budget talaga. So, meet halfway na lang kayo, sir, sa presyohan talaga. And then, kahit gusto nila yung maraming ilaw, maraming speakers, ipaintindi mo na lang din, sir, na ma'am, sa ganyang setup po, ito yung charge ko. Pero kung gusto nyo po na mas babaan pa natin ng presyo, mapipilitan ho akong magtanggal ng items sa package para din na yung win-win din tayo. Hindi ako malulugi din. So, paintindihan mo lang din sa client, sir. Ayan. So, yun lang naman yung paghahanda kadalasan na ginagawa ko sa ganung part. And then, the day before the event, kunwari gabi, tapos bukas yung event, gabi pa lang, sir, hinahanda ko na talaga yung mga bibit-bitin ko. Meron akong ginagawang checklist, kumbaga. Yung iba hindi na nag-checklist. Pero ako, nag-checklist ako. Example, dalawang speaker, check. Dalawang stand, check ko kung meron na ba dyan. Para yung ma-make sure ko lang talaga na wala akong maiwan. Ayan, wala akong maiwan dito sa bahay. And then, check ko din yung isang bag ko, yung laptop, andun yung mga cord, andun yung mga charger, at lahat check ko. And gabi pa lang, sinacharge ko na yung mga batteries ko para full charge na siya kinabukasan. So, wala nang time na mag-charge pa ako doon, di ba? So, yun, isa din yun sa mga paghahanda na ginagawa ko, sir. And then, ano pa ba? Yun lang naman, ma-check ko lang. And, eto pala last. Sound check. Gabi pa lang sina-sound check ko na. Not necessarily na malakas, but isa-sound check ko lang siya na importante tumutunog siya lahat. Okay, yung mixer, chine-check ko baka may sira, nililinis ko na. Ayan, yung mga amplifier, baka may aberya, hindi siya gumagana. Yun, yung mga speaker wire, pinupunasan ko na, or hinahanda ko na kung ilang speaker wire yung bibit-bitin. Ayan. Basta yun, yung mga paghahanda ko na, importante gabi pa lang, okay na. Ready to pack up na, or ready to, lagay sa sasakyan yung ating mga gamit. Ayan. So, yun lang naman, sir, no, yung mga paghahanda ko sa aking event. Okay. So, kung may na-miss out man ako, sir, or may mga katanungan pa kayo, mga hindi ko ba nabanggit, ayan. So, kindly comment lang down below, then i-continue lang natin tong usapan to sa paano ba paghahanda sa isang event. Ayan. So, madali ang video lang naman. Okay, so comment na lang dun sa baba, sir, kung meron akong na-miss out. Okay? So, Sir Arbor, thank you sa iyong pag-comment and suggest na ganitong topic. Okay? And next topic natin, ito guys, isang request din ng ating subscriber at follower, yung speaker and amplifier matching. Ayan, napaka-basic lang naman ito guys, no? Pero sa mga hindi nakakaalam, pag-usapan natin dito kasi medyo marami-rami din itong i-consider natin. So, yan yung next topic natin guys, no? Alright? So, hanggang sa susunod na chismisan dito sa ating sa ating channel guys, no? Alright? Alright.